Napansin nyo yung video ni Saldico? Mayroong mga maleta, di ba? May mga date dun eh, kung kailan nilagay. May nakalagay dun, January 2024. Ayun na nga. March 2024. Hindi pa tapos yung GAA ng 2025 dun eh. Madaling i-debunk talaga. Paano? Maraming butas. Oo, ang laki Maraming ng butas butas na yun eh. Papaano nagkaroon na kaagad ng pera, ulaman yung mga maleta na yun ng kaperahan kung hindi pa nagre-release ng budget for 2025? Diba? January 2024? January, November. Pinirmahan, di ba? December 30 ata yun eh. 2025. 2024. Oo. So, ibig sabihin, wala pang perang nilalabas nun. So, ibig sabihin, pinaniniwala ng mga DDS yan. Pinaniwalaan nila yun. Teka muna. Sasagutin ko yan. Sige. Ito ang mali sa kanila. Mm. Mas pinaniniwalaan nila yung props ni Saldico kaysa dun sa pera na Ay, hiwa-hiwalay kay na Ila nasa... Bryce. Oh, na nasa lamesa. Yung pera talaga. Kaya talaga yun. Hindi maleta. Yung mga Kaya kong gawin yung maleta na yun eh. Kaya nga eh. Ito pa, yung maleta niya mumurahin. Kapag pinuno mo ng pera yon, isang kaldag lang, sira agad. Sasabog. Mumurahin na Sasabog. ba yun? Oo. Sale eh. Ito yun, isa na. Kasi ang mga Pilipino, karamihan dyan, hindi maalam sa kung ano yung mga brand. Sinabi ni Gutesa na yung mga diniliver niya na mga malimaletang pera ay nasa loob ng Remoa na maleta. Ano ang Rimowa na yun? Ay, sikat na brand yan na matibay. Ibig sabihin, matibay talaga. Oo, na kahit na... Ano ang nakita kay Saldico? Saldi ko yung mumurayo, tagwa 1.5, maliliit pa. Sale pa. Sale pa. Naka-sale. Ang pagkakaalam ko nga eh, bagong picture lang daw kasi nasa SM pa raw, meron pang ano eh. Hindi, at saka yung Yung mga itsura ng tagpay. maleta. Yung maliliit na parang libre lang doon sa duty free. Libre kapag bumili ka ng alak at saka ng sigarilyo at ng Correct. tsokolate. Libre sa duty free. Oo, yun. Ganun ang itsura. Ganito na lang, guys. Mga kababayan, ang mga magnanakaw, ang mga kurap, eksperto yan sa pagsisinungaling. Correct. Professional yan sa pagsisinungaling. Gagawin at gagawin nila ang lahat para lang makatakas. Correct. May nakita na ba kayong magnanakaw na politiko or corrupt politician na hindi magaling sumagot? Lahat ng mga yan, expert yan. Hindi ako involved dyan. Bahala na yung lawyer ko. Diba? Parang si Joel Villanueva yan, no? Magagaling ang mga yan. Ito, sabi pa nga, hindi pumapasok sa lohika eh. Si PBBM yung mastermind, pero siya yung nagsiwalat. Hindi ba kung siya ang mastermind, dapat tatakpan ngayon eh. Hindi pwedeng lumabas to. Walang kahit na anong information na lalabas. Kasi ang ituturo ako. Diba? At saka ako naniniwala talaga ako malabo si Presidente kasi una sa lahat, dinawit niya na si dito eh. Si Bersamin eh. Pinag-resign niya. Hindi siya nag-resign na. Pinag-resign talaga Pinag-resign niya talaga. Si Pangandaman. Pinag-resign din yan. Yung isa pang Kasi Bersamin. yung point dyan kasi, kung kasabot yung mga yan, tuturo nila si PBBM. Bakit kami? Correct. Hindi ka makakaroon ng lakas ng loob na tanggalin si Bersamin at saka si Pangandaman kung inutusan mo talaga yung mga yan. Correct. Diba? At saka sila Bersamin, di ba? Ayos yung exit nila. Matindi yan. Kahit sila, hindi basta-basta yung mga taong yan eh. Pwedeng ituro si PBBM dyan. At saka bro, ganito putulin kita, sorry. At saka, hindi porke nag-resign o pinag-resign, ligtas na sila. Tulad ni Bunuan. Si Bunuan sa Payan, kasama. no? Sa Kasama mga, pala, no? kasama sa mga kinasuhan. Correct. Pero bumalik di ba? Bumalik na ba? Andito na ba sa Pilipinas? Buti ka mo bumalik. Yun. Oo. Yun yung kumbaga magandang nangyayari ngayon kasi si PBBM talagang siniseryoso ito eh. So tayo mga kababayan, tayo dapat kumbaga nasa side ni PBBM kasi first time ito na nangyari. At kayong mga DDS, mambihira naman kayo. Si PBBM na nga nag-sakripisyo. Wala namang ibang presidenteng nakagawa nito eh. Ito kasi, diba? itong mga DDS hindi sila marunong Mag-analyze. bumalik sa mga nakaraan at pag-aralan. Tulad niyan, balikan natin ang nakaraan ng panahon ni Digong. Ang tanong ko nga, meron bang napanagot si Digong sa lahat ng in-expose niya na mga sangkot? Di ba, nag-expose na siya dyan sa DPWH. November 6, 2020. Meron na ba siyang napanagot na kahit isa? Ang Wala. problema kasi, tingin ko ito'y opinion ko lang. Hindi kayo kasali. Opinion ko lang At itong programa ng Radyo Pilipinas. Tingin ko, si Digong, tinitignan niya. Kung etong tao na to na nasasangkot sa mga kalokohan, sa mga
pagnanakaw, o ano pa man na pwedeng pagkakitaan ng pera, nag-iisip siya kung mapapakinabangan niya. Pag mapapakinabangan niya, i-maintain niya. Kapag hindi, siguro tingin ko, akin na yung ibang kita mo, huwag ka na Parang magpakita. kilala ko yan, ha? Di ba? Eto. Para si Duque yan, ha? Eto ha, di ba? Eto, sample lang ko kayo. Noong panahon ng drug war niya, mayroon siyang pinapuntang mga ilang mga di umano'y mga drug lord daw. Isa na dyan yung si Michael Lim. Di ba? Anong ginawa? Yung taga Cebu. Nakumpare daw. Anong ginawa? Nagmoro-moro lang. Tapos, bigla na lang nawala. Itinuturo yung Michael Yang na drug lord. Anong ginawa? Ginawang partner. Ginawang Advisor. economic advisor. Para nga naman sosyo. Di ba? Yun ang ginawa ni Digong. Eto pa. Diskaya. Anong ginawa? Di ba? Kontraktor na ngayon walang ya pala. Anong ginawa? Nakipag-joint venture si Bongo. Si LTG. So, kanya-kanya sila. Pogo. Anong ginawa? Pinadami. Sumama naman kay Roque. Kaya kanya-kanya sila ng racket. Kanya-kanya. Pansinin ninyo. Ngayon, ang tanong, ano nga ang mga napanagot sa pagdating sa sugal, illegal na sugal, pagdating sa illegal na droga, at pagdating sa mga ghost project, pagnanakaw, at mga kontrata sa gobyerno na maanumalya. Meron ba ang tanong ko? At tanong ko sa mga DDS ito, meron ba pinanagot si Digong? Meron. Kahit si Greco Belli kasi sinasabi niya meron. Ilatag mo, sabi mo nga, di ba? Wala pa nilalatag. Nag-reason na lang siya na na hindi naman daw siya ang korte. Meron din yan Meron din yung may debate si Palsis at saka si Panelo. Ayan, isa pa. Napanood ko yun. Wala rin sasagot si Panelo. Iyan isusuporta sa sinasabi ko. Susuporta, bakit ka mo? Ano sabi ni Panelo? Kapag ka nalaman ni Presidente na ikaw ay may ginagawang kalokohan, tanggal ka. Tanggal lang. Tanggal lang. Paano yung Tanggal lang. Parang intindi ko naman doon, tanggal ka na. Marami ka nang nanakaw. Iba naman ang magnakaw. Palitan ka ng ibang magnanakaw, sobra ka naman. Hindi dapat ganun yung aksyon ng isang presidente na nakaalam ng matinding pagnanakaw. Nalala ko yan. Yung sa ang bumbero ng Pilipinas, yung first nominee doon, appointee ni Digong yun sa Pasig River. So ang kwento niya nga sa amin, may pagkakataon daw na nabara niya si Digong sa meeting, sa cabinet meeting. Pagpunta niya ng Japan, pagbalik na tinanggal na siya. Tapos ang sabi, kurakot yan, si Gucci kurakot yan. Sabi ko, sir, ba't di ka kinasuhan? Ayun nga dapat kinasuhan niya ako kung kurakot maraming ako maraming ganun ginanyan. palang kwento. Si Sueño. Matripan lang no? Sueño, di ba? Tinanggal kagad nila. Anong sinabi nila? Kurakot daw. Bakit di mo kinasuhan? Ngayon, eto, punta na tayo sa present. Ngayon na si Pangulo, libo-libo na yung kakasuhan at may mga nauna na napanagot. Sama na natin, singit natin si Alice Go. Binabas nyo pa, hindi pa kayo masaya? Na doon na ninyo makikita, maunawaan, na seryoso ang Pangulong Bongbong sa paglilinis ng gobyerno na matagal nang naging kultura. Correct. Diba? Hindi magiging maayos ang pamahalaan natin hanggat may sistema ng korupsyon sa loob. Kahit sino pa ang umupo, kahit umupo pa ang tatlong anghel dyan, hanggat hindi inaayos yung sistema dyan, na bulok, kung saan dyan nangyayari yung korupsyon, walang mangyayari maganda. Kaya itong ginagawa ni BBM, mahalaga to para sa sambayan ng Pilipino. Yung tanong kasi dyan Sangkay yung speaking of sistema, paano na pagkatapos ni PBBM? So paano na? Ayun ang magiging... Ang pagkakaalam ko dyan, may gagawin si PBBM na actually ngayon, ginagawa na po ng aksyon ng ng DPWH and hopefully buong buong sistema ng gobyerno na lahat ng pera talagang magiging safe na. Yung blockchain. Yan. Yun yung blockchain talaga yung pag-asa dyan. At nababanggit naman yan ng Pangulo. Eto, balikan natin yung rally. Balikan natin yan. Meron akong napansin. Ewan ko kung napansin nyo to. Hindi nyo ba napapansin na, ang tanong ko tinatanong ko yung mga nanonood at yung mga DDS na nakaantabay sa atin, alam mo naman, sikat na sikat. Paborito tayo niyan. Paborito tayo. Eto, ang tanong ko, hindi nyo ba napapansin na halos lahat
yung mga nandiyan dyan na sumisigaw na sumasama, ha? Sa mga rally ng mga politiko. O, yung mga politiko, Chabit, Aimee, ha? At marami pang iba na mga silent. Nagsama-sama, nagtulong-tulong yung mga may issue para suportahan itong pagpapabagsak Tama, sa tama. gobyerno. Hindi nyo napansin? Joint force na sila. Oh, meron pang isyong nangyari. Ay na nangyari na nanghingi ang organizer ng rally na yan sa mga kontraktor, ha? Uy. Nang sagtag sa 10 milyon na ambag. Grabe. Oh, di ba? Ganong Grabe. katindi. So, maliwanag mga kababayan ko na kung sakasakali na naagaw nila yung pwesto, tama si Sangkay sa sinasabi niya na lahat yung mga inaakusahan at sinampahan ng kaso, Absuelto. absuelto. Absuelto talaga. Ito talaga yan. Malinaw naman sa message pa lang ni Zaldi ko, 'di ba? Wala daw siyang kinikback, 'di ba? At saka sabi, Malinaw yung takbo eh. Itong mga napangalanan ngayon ng mga buhaya, absuelto lahat ng mga yan. Correct. Tsaka sabi rin naman ni Harry Roque eh. Oo. Pag si Sara naging presidente eh. Absuelto niya. Absuelto yan. Lahat kami, kasama siya doon. Lalakarin daw niya. Oo, eh. lalakarin daw niya. Papayag ba kayo na gano'n ang mangyari sa Pilipinas? Paano ba kayo na magiging spokesperson na naman si Harry Roque? Eto nga. Gagaguhin na naman tayo. Eto nga. Itong mga DDS, mukhang tolero na. Biruin mo yung tao na magnanakaw, yung tao na tinuturo na mastermind. Abay, gusto na nilang gawing bayani dahil kumakampi na Sa kanila. sa kanila at sa grupo ni Duterte. Saka naman nakakitang ganong pag-iisip. Parang may mga problema na ata yan. Ata siguro si Satanas eh. Oo. Sabi, Kalabanin si PBB, kakampiyan nila eh. Kahit mga demonyo yung bumaba, basta kakampi nila, gagawin nilang bayani, hahalikan pa, ganyan po yung, kumbaga ganyan yung kanilang iniisip o Kasi pag-iisip. parang napaka-illogical na nun eh. Kasi parang gusto nila mag-fail yung PBBM admin para mapatunayan lang na tama sila. Correct. Parang ganun yung... Hindi po pwede yun. logic Ano nila eh. yun? Idadamay nyo yung buong bansa Hmm. para lang sa paniniwala ninyong baluktot. alam mo, napapanahon ngayon yung sabi ni Apo Lakay. Alam nyo kung ano yun? Yung sabi ni Apo Lakay? Anong klaseng pag-iisip yan? Ay, ni Marcos. Di ba? Kung kailan may presidente na nangangalampag. Actually, hindi lang nangangalampag. Talagang nakaredy na yung kulungan sa kanila. Napanood nyo ba yung damputan? Kagabi nga may mga kinakatok na ng mga Bahay. kasama sa listahan sa first batch First batch pa na lang mga yun, ha? maaaresto. 'Di ba? May mga hinahanap na, nagtatago na ngayong iba pero hindi naman makakalusot 'yan pag NBI ang maghanap. 'Di ba? Saan ka nakakita ng presidente na ganun? 'Di ba ngayon lang 'to? Buhaya yung inahabol, hindi mga maliliit na tao, hindi mga small time, kundi mga opisyal ng DPWH, mga district engineer, mga accountant. May-ari ng Diba? kumpanya. Oo. Maraming involved talaga na may isip mo na ganung katindi ang korupsyon sa Pilipinas at tama nga yung sinasabi ni Boss Mike kanina, nagsasama-sama na sila. Ibig sabihin, ganyang kalaki ang puwersa ng kalaban ni PBBM. Kaya pala, ito ay sa akin lang, kaya pala walang presidente na gumagawa ng kagaya ng ginawa ni BBM na banggain o i-bulgar itong matinding korupsyon o palagan talaga itong mga buhaya kasi nga babalik na rin siya. Walang presidente. Ito lang ang tingin ko kung hindi man corrupt si PRRD, kung hindi man siya corrupt, let's say hindi siya corrupt nung time na yon. Pero ang tanong doon, bakit hindi niya pinalagan nung in-expose niya noong November 6, 2020 yung about sa rampant ghost projects. Aha. Ito ang tingin ko natakot si PRRD Na? na baka balikan siya ng sindikato na nasa loob ng gobyerno. Yan. Sa madaling sabi, kung usapang weak lang sa kanilang dalawa ni PBBM, hindi hamak na mas malakas si PBBM at mas weak si PRRD. Kasi instead na bakbakan niya yung mga sindikato na nasa loob ng gobyerno, nagsiwalat lang siya. Then after doon, wala na. Kwento na lang. Hanggang ngayon, kwento na lang. Ayun nga. Na nag-expose. Kita niyo yung ginagawa ni Belica, di ba? Hanggang expose. Tanungin mo kung may napakulong. Wala. Tanungin mo kung mayroong in-expose Wala. na mga big time. Wala. Kasi nga daw, hindi daw sa ang korte. Anong klaseng pag-iisip yan, pare? Eto Diba? yan, eto. Susugan ko yung sinabi mo. Minsan si Pangulo, yung banat kasi simpleng-simple.
Alam mo yung speech niya kahapon, yung mensahe niya? Ha? Direct to the point eh. Oo, hindi ito kwento lang. Hindi ito haka-haka lang. 'Di ba? Eh si Digong puro kwento lang eh. Walang action eh. Walang resulta. Kaya kung pakikinggan mo yung mga banat niya, simpleng-simple pero may pinatatamaan talaga. Ha? Eh kaya lang syempre, hindi siguro naunawa ng mga DDS ano. Eh ngayon, eto, merong bagong propaganda yung mga DDS. Dahil nga ginagawa nating depensa yung pagkakaroon ng pagdodonasyon ng kanyang kidney sa kanyang ama. Naiisa na lang ang kidney ni Pangulo. Abay, dinidibang nila na hindi daw yun totoo. Meron daw ibang tao yung nag-donate. Eh ngayon, na-fact check. Oh, fact talaga na talagang totoo. Naisa na lang ang kidney niya. Iisa na lang ang kidney ng Pangulo. At mapapatunayan na mula pa nung 1983, Correct. isa na lang ang kidney kidney ni Pangulo. Kasi ano eh, wala kasi ako kasi may sakit ako sa kidney eh. Oo. Yung sakit kasi ni FRRD, ano yun eh? Hindi, ni ano Ay, ni pala, FRRD. PBBM. Ni Apo Lakay. Ano yung Apo Lakay? Apo Lakay. Di ba lupus, di ba? Ah. Oh. Laging ang laging tinatamaan doon kidney. Kaya palit siya ng palit ng kidney. So, hindi lang talaga isang transplant ang nagawa ni Apo Lakay noon pagkakaalam ko, maraming transplant siyang ginawa. Hanggang napunta na nga na si PBBM na yung nag-donate. So, kung yung ginawa kasi ng mga DDS, yung pinakita lang nila, yung mga dating nag-donate. Iniwan nila yung pag-donate ni PBBM. So, yung sakit kasi ni Apo Lakay yun nga. So, gusto pa talagang lituhin uli yung taong bayan sa katotohanan. Lolokohin na naman. Alam nyo, yung mga ganyang, kalokohan, hindi rin yan nagtatagumpay eh. Kasi, Hindi ba lalabas kasi at yan labas kasi ang totoo dyan eh. Oh. Kita nyo ngayon. Ang dami nilang mga paandar, di ba? Pero, Kasi- bago natin break, ituloy ito, break. magbabalik po kami makaraan ng ilang sandali. Maghahanap buhay muna tayo. Sige. Oo, nagbabalik po ang The Big B. Siyempre kasama pa rin natin si Takero Miyamoto at saka si Sangkay Janjan, mga kababayan. Oh, ano na? Next nating tatalakayin. So- Sige, banatan na natin si ano. Sino? Hindi, Na kasi meron Easy! Hindi, meron kasi Nag-iisa lang to, dalawa tayo. ako na pala. Di ba meron na yun? Saka na yun. Hindi, si Amy Marcos kasi yun. Hindi, meron Si kasi Ivy, meron kasi interview itong Secretary General ng Hugpong na Pagbabago na parang out of nowhere na tanong sa kanya no na kung sino ba yung napipisil niyo o gusto mo na maging katandem ni Sara sa 2028 election. So, syempre, in-expect naman natin, di ba, baka si Cheese o si Amy. Ako talaga nagulat talaga yung taong bayan nung sinagot, si Marcoleta yung sinagot. Nako, So, teka muna. Paano si Amy? Di ba ayun naghahangad nga yung yun? tanong dyan. Maraming tinamaan dito kasi maraming nang nagsakripisyo dito eh. Oo. Unang-una si Amy. Oo. Pangalaw si Cheese. Si Cheese, di ba? Oo. Talagang kinuyog siya ng mga abogado ng Port Integrated Bar Wheat, of sa the Port Philippines. Wheat. Oo. Doon sa Port Wheat. Oo. Tapos gano'n, itsapwera lang. Pero ang pinakamalupit dito, si Amy kasi pamilya niya yung sinakripisyo niya dito. Correct. Ay nang mabigat dyan. Paano ngayon niya? Siguro nakita nila, wala palang silbi itong mahabang baba na ito eh. Di ba? Kaya yung tanong dito, ano ba, naging pabor ba kay Amy yung ginawa niya o napasama siya dito? Napasama, nagalit ang mga loyalista. Nagalit ang mayoryang mga Ilocano. Pero bakit napapalakpakan yung mga tao nung nagsalita siya nun? Hindi naman mga Hindi. Ilocano yun eh. Hindi lahat na nagpapalakpakan. Ang tingin ko ay nasa harap lang yun eh. Oo. Nasa harap yung Yung nagpapalakpakan. choreo nila. Kasi yung karamihan, yung sobrang dami nun eh. Nabatrip pa nga daw yung iba dun eh. Nung nagsalita si Amy Marcos eh. Pero kawawa dyan si Amy, no? May nagsalita nga dyan na isang political analyst. Ang kumbaga, epic fail yung ginawa ni Amy Marcos kasi siya yung sira dyan. At saka- Unang-una, hinira niya yung pamilya niya. Ibig sabihin, yung mga loyalista, galit sa kanya. Ang akin naman dyan, mga brother, eto na yung katapusan ng kanyang political career. Wala na siyang karera. After neto, o baka nakalimutan niya, pang 12 na lang, kung baga sa grado. Sabit na, muntik pa nga. Di ba? Pasang-awa. Correct. Talo nga siya sa Davao City. Di ba? Hindi nga siya pumasok doon sa Davao City. Yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, trinidor niya yung kanyang pamilya. Mga loyalista galit.
Of course, yung mga dilaw, hindi rin boboto sa kanya. Hindi boboto sa kanya yung mga loyalista. Ngayon, yung sa part ng mga DDS, isipin nila, Anong ano din sa kanya? trinidor ngayong pamilya. Possible din, traidor yun, yung mga Duterte. Huwag tayong bumoto dyan. Sa madaling sabi, manganganib yung political career Wala ni nang- Amy At Marcos. saka Yun na nga yung sinasabi ko, tapos na ang karera At niya sa saka yung politika. nakakainis dito, no, wag natin kakalimutan Na ano? na binastos-bastos din ni Sara Duterte yung gabi mismo ni Apo Lakay Oo. na yung libingan ng tatay mo, Hukayin. hukayin ko yan, Itatapon. sa West Philippine Sea. Bakit hindi siya nagsalita, no? Oo. Kung ikaw ay tunay na anak Oo. ni Apo Lakay, Mm. ako kasi batang loyalist ako kay Apo Lakay. Kung ikaw ay tunay na anak ni Apo Lakay, dapat nung time pa lang na yun, Oo. kung papaano nag-response si Sandro Marcos, dapat ganun ka rin. Lalong-lalo na, siya yung panganay. Oo. Di ba? Siya yung panganay. Sabi niya, nagmamalasakit lang daw siya sa kanyang pamilya at Ganun sa yung ating niya. packaging niya. Oo. Yung packaging niya, ganun eh, nagmamalasakit ako, pero yung dating hindi. 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 Hindi eh. Nakalimutan kasi niya yung kulturang Pilipino. Lalo na ang kultura ng mga Ilocano. Lalo na sa amin. Nagalit yung mga Ilocano. Ano ba yung sa Ilocano? Eh, sabi sa amin, toki ni Nayo, oray, man, ano? An nga muerte problema ti pamilya tayo. Ay, ibig sabihin nun? Naintindihan mo? Hindi. Umuol na ako eh. Nabasa ko, nagtanong ako niyan sa Facebook eh. Di ko maintindihan. Oo na lang din ako ng oo eh. Kahit anong mangyari, sa kultura namin, ang problemang pamilya, hindi dapat lumalabas yan sa kahit kanino. Ang ginawa ni Amy, sa libo-libong tao na wala namang kinalaman sa kung ano Ang yung away pinaglalaban niya, na wala namang nilalabas Na ebidensya. na ebidensya. Walang facts. Mm. Kundi puro laway-laway. Mm. Kaya nga sabi ko, mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan ni Apo, gusto, laway lang ang puhunan eh. Walang ebidensya eh. Pero ano bang motivation ni Amy? Ba't niya ginawa yun? Ano ba, politika lang talaga? At tingin ko sobrang... O may kasamang inggit ba yan na dapat ako yung presidente? Tingin ko may kasamang inggit at saka may kasamang Ngit-ngit. ambisyon. Ako sa akin may kasamang inggit, galit, ngit-ngit. Yun. Kasi ito simula pa lang talaga nung nanalo si PBBM, di ba? Hindi lang natin nahalata na tumitira na talaga si Ivy simula pa lang. Kakapanalo pa lang. Naalala ko yung pelikula ni Darren Yap. Made in Malacanang. Made in Malacanang. Yung dalawang pelikula na yun. yung pinalabas doon na parang ang weak ni PBBM, 'di ba? Oo, naiyak Tapos si PBBM. siya yung super bida. ate na Oo. super strong. Di ba? Parang doon pa lang syempre tayo medyo masaya pa tayo kasi yung unity team. Kakatapos Pero lang, panalo ka kakapanalo lang eh. Eh Pero- nag-sink in sa atin na. O ngayon parang Ano may mali? Ba't parang ang ano doon ni PBBM? Ba't parang ang weak doon ni PBBM? pinapagalitan ni Apple Lakay. Pero kung totoosin, ngayon na nag-sink in sa atin yung story na yon. Si PBBM pala yung mas strong at the time. Correct. Kasi wala ang atin niya, pero nandun siya sa tabi ng tatay niya. At ito, Pinaglalaban niya yung ito, kanyang bro, pamilya. Yung sakripisyo mo yung sarili mong buhay para sa ama mo, abay, ibang klase na yon. Correct. Yung saludo ko doon kakaiba na. Yan, Talagang bro, yun. pinaka-highest to the highest na. Correct. Tsaka nga pala yung hindi ko pala makalimutan dito. 'Di ba dinamay ni Amy Marcos si Sandro? Na pati daw si Sandro gumagamit din. So sumagot si Sandro Marcos, sabi ni Sandro Marcos, hindi ganyan ang gawain ng magkapatid. Parang ganoon sa bandang babae. Eh sabi naman ni Amy Marcos, gusto mo DNA tayo eh. Ang layo ng sagot eh, no? Parang DDS talaga eh. Yung bang nasanay na sa... Alam mo balahura, no? alam mo manang, wag kang sumasama sa mukhang gasolito kapag ka nakasuot ng kulay blue. Kasi mukhang nalalason yung isip mo. Di ba? Sino yun? Oo. Solito kulay blue. Di ba? Hindi ko kitsa. Di mo kilala yun. Hindi ko kilala. Tingin ka na lang sa comment section, baka alam nila at kilala nila. Yung punggok ba yun? Yung punggok? Oo, yan. Walahura talaga yun. No? Kaya, ngayon, eto, ang nangyari, yung kultura ng Pilipino kasi, sinaalang-alang ni Amy. Pati yung mga dilawan, pinklawan, hindi sumang-ayon. Correct. Yun nga ang ano doon eh. Ang nangyari, imbis na makakuha ng simpatya
ang Aimee at ang mga DDS Baliktad at ang nangyari. ang mga Duterte na baliktad yung nangyari. Napunta kay PBBM. Ang simpatya napunta kay Pangulo at naawa, Parang nagbigay. kawawa, no? Oo. Parang kawawa si Kinawawa. Presidente. Ano sabi ni Ping Lacson? Ako, hindi ako kapatid pero naaawa ako kay Pangulo. Kita mo? Ang daming mga tao na visit kay Aimee. Sa social media, pinaglalabas nila yung damdamin nila sa mga comment section, sa mga post nila, sa mga My Day nila. Hindi ko talaga makuha. Ano, kunwari inisip ko, kasi ako may pamangkin ako eh. Masasabi ko pa pamangkin ko, adik. parang hindi ko ata kaya gawin. At saka ang sobrang weak ng paratang niya na lulong ang kanyang kapatid. Correct. Kung lulong yung kapatid niya, dapat hindi niya pinabayaan na tatakbo yan sa Yan na politika. nga. Hindi niya ito pa yung nakakatawa dito. Nagpangalan siya ng mga kajamin daw ni Presidente. Kasama si Lagdameo, kasama yung mga ibang, mga mayayaman eh. So dito lang napatunayan talaga na palpak yung war on drugs ni Digong. Kung totoo yun doon pa lang sasabihin na natin, palpak pala yun. Oo. Bakit itong mga to hindi nyo man lang naisama sa drug list? So ibig sabihin, bobo talaga yung Oo. drug war ni Digong. Napakatanga naman pala ni Digong. Pero ito kapag kami addict, kang miyembro ng pamilya, saan ka nakakita ng addict na ang galing makipag-usap sa international? Saan ka nakakita ng addict na ang galing mag-deliver ng speech? Saan ka nakakita ng addict na napakasipag, laging nasa field? 'Di ba? Walang addict na ganun. Kayo ba? Kayo mga nanonood ngayon, kayo kung may pamilya kayong mga addict, ganun ba ang makikita nyo? Hindi. Madalas ang reaksyon nyo yan. Ay, wag kang magaslot diyan kasi delikado ka. Pandidirihan ka. Correct. Binenta mo na naman yung electric pan natin, Para meron kang Pinambili mo na naman ng pambatak mo. Ganun. Sa madaling sabi, walang kapayapaan ang isang tahanan Correct. na mayroong miyembro ng tahanan na adik. Kasi pinangingilagan. Ito hindi. Siya pa nga ang nagtulay para magkaroon ng tandem yung dalawa. Correct. Sila ni VP Sara. Kung totoo yun, nalulong si PBBM, mas lumala. Sabi niya, mas lumala eh. Ibig sabihin, kung sabog siya nung una, mas sabog siya nung naging sila daw ni FL Liza. Oo. Ibig sabihin, that time pa lang, sasabihin na niya na, wag kang tatakbo. Hindi po pwedeng maging katandem to ni VP Sara kasi delikado. Siya pa nga ang nagtuloy. May picture pa nga niyan. Tatlo sila nag-uusap eh. Sinagot ni First Lady. Ano ba sabi? Sumagot ba? Sumagot! Talaga? Ano ba sabi? Oo, sabi niya, iginagalang ko dahil ikay kapatid ng aking asawa, husband. Ay, At ni anak ni Mami Imelda. Pero yung mga statement mo, Eka, ay fake news. Nakakadiri. Tulad, peke, tulad ng mukha mong retokada. Ganun yung ba? Di ba? Baka fake news. Hindi, pinost yan pinost yan ni FL Liza. Pinagtawanan niya na, kumbaga, ito yung ng Pilipino, yung mga Pinoy sa fake news. Fake news daw yun. Pero sinakyan niya yung kung sino man ang nagpakalat nung kasi kalat na kalat yun eh. Kinalat niya rin eh. Kinalat niya rin eh. Pinagtawanan niya yung yung ewan ko sino. Ang di ba? Ang ganda din kasi ng linyada nung pagkakasabi. Ang witty ng dating eh. Pero mas witty nung shiner niya eh. Tapos meron Pero ng ano daw caption yun na ganun. hindi raw botox yun. Fillers daw yun. Sinabi ko nga eh. Kaya maumbok yung mukha. Oo, pillars kasi yun Pillars yung daw yun, no? Yung hindi pillars tsaka thread. Yung thread kasi sana may doktora tayong kasama ngayon. Oo nga eh. Yung thread parang yun, maninipis na parang may mga ipin. Isisiksik sa mukha mo, hihilain para mabatak ng ganyan. Kung mapapansin mo yung mga politiko kahit lalaki, wala na reaksyon yung mukha. Tingnan mo, yung mga pagmumukha nila, yung mata na lang at bibig yung gumagalaw. Yun, ibig sabihin nun, nakaganon. Yung lapat na ganon. Si Kiss ata, gano'n din ata si Kiss, no? Hindi, baka tanong natin kay Senator Tulfo, baka ganon yung ginagawa niya. Kay Senator GB, baka lang. Kasi yung mga mukha nila, lapat na ganon eh. 'Di ba? Hindi naman na makukuha sa facial yun eh. Sa tingin mo, yung mukha ni Aimee, makukuha pa sa facial? Yung bang nilinisin lang yung Kamukha niyo yung Sa kamukha tingin niyo nyo? na yung sa si Jigsaw, yung manika ng Jigsaw. Sabi nga nila sa pambaba sa kanya Yan, sige. Panay-panay mo yung pagpapatabas ng baba mo.
Sabi, tumutubo yata yung baba eh, no? Kasi, lagi naman mahaba yung baba eh. Di ba? O parang Pinocchio. Si Pinocchio, yung ilong humahaba. Kailangan pa ba ng ano nun, ng DNA test? Hindi kaya si Manang Aimee, kapag nagsisinungaling, humahaba rin yung baba? Di ba dapat Nagtatanong ilong? lang ako, ha? Di ba dapat ilong? Bakit mahaba? Kasi nung bata ko, paborito ko yung Pinocchio, pag nagsisinungaling, humahabang ganun. Si Manang Aimee, pag nagsisinungaling, humahaba kaya yung baba? Nasa radyo ata tayo. Ay, gusto